Mag-resign, ganun yun yung delay patterns movie. Nakakatakot naman to. Dati favorite ko si Shock. Balak panoorin yung Danan. Kasi Oo. matatakot akong pumunta sa kung saan-saan. So mag-stay lang ako sa station ko. Tapos Hindi ka magtatrabaho aantukin. lang ako. So, yan napansin ko lang, yung chapters na napunta sa akin is more on time management talaga. Mga strategies na for time management. Kaya yung title na generate ni Gamma ay Mastering Time Strategies for Ultimate Productivity. So, let's start with chapter 18. So, yung chapter 18 is more on, ay by the way, show of hands. Wow, show of hands. Sino po yung nakapagbasa? Not me. Di pa ako nakapagbasa. Pero ba, nakapagbasa? Pero maano nyo naman to, masasagutan nyo naman mamaya yung, meron ng mga konting engagement questions later. Masasagutan naman siya kahit hindi ka nakapagbasa. So, share na lang natin quickly yung dalawang chapter. So, yung chapter 18 kasi is more on breaking down ng tasks. So, yung slice and dice yung term sa kanya. Then, yung ano naman, chapter 19 is focus work, about focus work, time blocking. So, yung mga concepts na na-discuss sa chapter 18 is number 1, when you're dealing with a large task na sobrang na-overwhelm ka, one way to step forward talaga is to break it down. So, split mo yung overwhelming tasks into manageable pieces, then mawawala yung sense na, ala, ang dami ko pang gagawin. Yun. And makakapag-build ka ng momentum. Tapos yung salami slice, sa kanya ko lang to narinig, yung salami slice. Actually, first time ko makita tong salami slice. So, ang concept niya is, di ba yung tuna kasi, inaano siya, ay tuna tuloy, yung salami, buo siya, pero parang isang malaking sausage siya, tapos, pero ang makukuha mo lang sa kanya, yung parang mga pepperoni slices. So, ganun yung ano niya, concept. Na yung malaking sausage na task, mas magiging siya manageable kapag yung broken down siya. Kasi isa naman yung Swiss cheese method na doon ko lang din naman na-encounter. Yung big task, parang i-deal mo siya one at a time tuwing may free time ka. So it doesn't have to be parang malaki yung maging mong progress sa kanya. Ang point is, may nababawas ka sa kanya. Parang yung Swiss cheese, butas-butas, hanggang sa eventually, yan, maano mo na siya, maubos mo na siya. Tapos yun, ang rule is dapat magawa mo yung first small step. Yan. So no matter how big or small yung task, yan, just take yung first step para magkaroon ka ng momentum. Okay. O, video na kayo. Magtatawag na po tayo sa mga naka-video off. Ayan. So yung una, ano muna tayo? Mag-identify muna tayo ng overwhelming task. So sino sa inyo yung on your client work, meron kayo na encounter na overwhelming task. Tapos pwede nyo ba i-describe yun? Yun lang muna. Wala pa masyadong problem solving. Nag-video on lahat oh. Dahil dyan, magtatawag na tayo sa mga naka-video on. Ayan, si Da. Buti may nag-volunteer. Go, Da. Sabi ni Da, hindi mo na ako kailangan tawagin. Ano ba yan? Yung hindi talaga matapos sa project kay Nicole, yung namin, course, kinemerits niya, coaching course sa bago niyang in-offer na service. Overwhelming siya for me kasi sobrang dami kailangan i-prepare kasi from scratch talaga siya. So, ayun. Like, all the videos, kailangan mong i-sala lahat. Tapos parang may apat na, ano tawag ba dito? Parang apat na course. Yun, so, yung apat na course na yun, may parang mga ilang videos na kailangan mong i-filter out. Kasi syempre may mga private usapan doon ng mga clients na kailangan mo siyang tanggalin. Ang dami nang kasi isang oras kalahati.
Parang papakinggan mo yun. So, parang sobrang, oh shit, ano, paano ko ba to pagkakasya sa oras ko kay Nicole bilang, Paano matatapusin? ako kasi part-time lang ako sa kanya talaga eh. Ganun. So, yun yung ano ko. Yun yung problema ko. Yun Sige. yung overwhelming task for last time. Mamaya natin ni tulungan si Dad dun sa problem solving part. Sino naman yung merong overwhelming task sa personal life naman? Yan, describe lang din. Yung meron kayong parang personal goal or something na for you it feels like overwhelming. Shout out pala dun sa mga mga hindi pa tapos sa BIR registration. Feeling kayo yung isa sa mga overwhelming task nila. Pakigawa na po yan kasi mag-escrow talaga kami ng sahod, mga mi. Uy, pero totoo, parang feeling ko kahit din ako nung pinrasis ko yun, ang overwhelming talaga nun. Ang laking undertaking nung thought na kailangan mo talagang atikasuhin yun. Pero wala kang Ang no choice feeling ko eh. ang pinaka mag-a-apply dun, dyan na itong last tip niya, yung first small step. Either talk to a provider or puntahan mo na sa BIR. Kasi feeling ko mas nakaka-overwhelm talaga siya the more na i-think mo lang yung processing. Di ba? Pero At kung saka feeling ko kung din masimulan mo siya, madali naman na. yung parang kapag nagkaroon ka lang ng knowledge on how to do it, minsan kasi parang na-overwhelm ka lang din sa lack of information or over-information. Yung Totoo, kailangan mo totoo. lang anuhin yung information on how to process it. Kasi definitely yung mga overwhelming tasks, alam natin kung paano siya gawin. Pero na-overwhelm lang talaga tayo kasi nga ang laki niya. Sometimes ang laki nung kinakain niyang time for us or no energy na kinakain from us. Na minsan kapag you lack the proper information or sobrang dami namang information na alam mo, parang napaparalyze ka and then hindi mo na alam kung paano magpo-proceed. Parang gano'n. Meron ba? May gusto mag-share ng personal, maliban doon sa BIR? May isang example, spring cleaning. Yung paglilinis ng bahay overall. Ay, oo. Oo. Alam niyo yan, alam mo kailangan mo siyang gawin, pero hindi siya nakakatamad eh. Mas more on nakaka-overwhelm siya kasi ang dami mong kailangan gawin. Siyempre Oo. maglalaba ka, magva-vacuum ka, magmamap ka, magpupunas ka, lilinis ka ng CR, lahat-lahat, di ba? Pero ang ko doon, ang naging kong style is kailangan one area at a time. Instead na linisin natin yung buong bahay ngayong buong weekend. You guys? Para mas siya, mas mahirap siya gawin kaysa kunyari, okay, this weekend muna tayo, garden. Okay, this weekend, kitchen naman muna tayo. Yung ganun. Mas madali siya kapag papatsi-patsiin niyo yung sections ng bahay. Which I think, parang ganun din naman yung yung challenge when your task is overwhelming sa client side. Kasi parang yung kagaya nung kay Da, na madaming task. Pero na-identify na ni Da kung ano yung mga small steps. So it's more of na lang talaga, scheduling. Tsaka maybe yun, communication din sa client na ang dami kong kailangan gawin ha, pero ito lang kasi yung time block ko sa'yo. So ito lang yung matatapos ko. Baka lang nakakalimutan mo. Oo, kailangan ganun lang din na i-clarify lang natin. Pero minsan kasi 'di ba, kunyari ang binayaran lang naman sa ni client 20 hours per month pero gusto niya is matapos mo agad on the weekend. So syempre, lang, parang clarify mo lang yung expectations ni client sa kanya din. Okay. Next naman, ito for sure lahat naman tayo merong procrastination. So ang tawag dun sa book ay delay patterns. Oh, ginusto niyo yan. Delay patterns. Positive scripting. Oo. Sino yung, lahat na lang tayo, mag-share na lang tayo ng delaying tactics natin. Mauna na ako para vulnerability. Mauna na ako kasi meron ako mga classic ko na delay tactics. Isa is, kapag na-overwhelm talaga ako sa task, naglalaro ako. Kasi kapag may may reasoning yun kung ba't ako naglalaro. Pag naglaro kasi ako tapos nanalo ako, magkakaroon ng sense of accomplishment yung utak ko. So mas gaganahan ulit akong gumalaw.
Ganon. Okay. Yun yung isa ko, kaya naglalaro ako kapag na-overwhelm ako. So ano na yan, telltale yun. Oh, telltale. Telltale yun guys kapag Telltale ano, sign. kapag online ako sa laro, usually ano, na-overwhelm ako dun sa task. Pangalawa, nag-oversleep ako. Pag overwhelmed yung utak ko, mas kailangan ko na mahabang tulog. Mm. Mm. Tapos, ang haba na nga ng tulog ko, ang haba pa ng orasyon ko sa umaga. So, kasi may mga orasyon talaga ako sa morning. Maliligo pa ako niyan. Minsan bago ako maligo, magji-gym pa ako. Pag talagang ano, ayoko mag-gym. Tapos magbe-prepare na ako ng lunch, gano'n. Hapon na ako makakapag-work, gano'n. Yung mga delaying tactics ko. Pero alam ko na rin naman na delaying tactics ko yun sa sarili ko. So, Mm. minsan lang, pinagbibigyan ko yung sarili ko pag talagang wala akong motivation. Pero yun. Yun yung mga ways ko para ibalik yung sarili ko on track. Parang kailangan may ma-accomplish ako na maayos. Yan, Mm. either manalo sa game, makapag-workout, makapag-morning routine, gano'n. Meron akong mga ganong delaying patterns. Okay. Sige, si Jana na lang muna next. Go, Jana. Ako, yung delaying tactics ko naman, yung kapag mag-work na ako, bigla ako may isip mag-organize kunyari ng kwarto. Biglang, Sarah, I wanna reorganize Wait, my life. same. Para Alam mo magulo yung kwarto ko today. Oo, Ganun. kasi ano yung station ko kung saan ako nag-work, nasa kwarto namin. Tapos kasi ano talaga, sanay talaga si Jel na iniiba-iba ko yung ayos ng kwarto. Kasi parang nabuboringan ako pag forever ganito lang yung fix ng bahay nyo. So iniiba-iba ko yung setting ng muebles, ganyan-ganyan. Tapos kapag meron ako important task, like talaga yung sobrang big task na ayokong gawin, bigla ako nagkaka-energy na mag-ayos ng kwarto. Biglang, yun magugulat si Jel pagpasok niya ng kwarto, yung lamesa nasa kabilang pader na, iba na yung background ko sa camera, yung mga gano'n na parang, biglang yung kama namin nagpunta sa kabilang side, gano'n. So parang feeling ko, parang tinitrick ako nung sarili ko na parang, kapag inorganize mo yung space mo, mas magkakaroon ka ng energy to do the overwhelming task. So, iba muna yung ginagawa ko. Tapos, ano rin po kasi ako, goldfish din po kasi ako. So, pag naglilinis din ako, yung di ba kanya magde-declutter ka, tapos may nakita kang gamit, parang, hala, may ganito pala ako dati. Wala na. Nawala na yung paglilinis. Napunta na ako, nag-focus na ako dun sa gamit na nakita ko. Tapos sabi ko, what if i-revive ko tong hobby na to? Yung mga ganun. What if i-try ko ulit gamitin to ganun? So, mabilis akong ma-distract, lalo na kapag malaki yung task. Kasi parang feeling ko, alam ng katawan ko na parang hindi ko pa kayang harapin. So, ang bilis kong makahanap ng distraction or makahanap na ibang gagawin. Ano naman, sa akin naman kuya, yung games, more on reward ko siya. Na kapag lalo na mas namomotivate ako lalo na kapag alam ko may makakalaro ako. So ang gagawin ko, kunyari aayain ako ni Jel or ni Bern na mag-MOBA, tatapusin ko na lahat ng gagawin ko. Kasi ang iniisip ko, makakapaglaro ako ng masaya at walang iniisip kapag tinapos ko na yung task ko. Ganun siya sa akin. So kapag may nag-aaya sa akin mag-MOBA, mas feeling ko mas napupush akong magtrabaho kasi kailangan ko na matapos eh. Kailangan ko na matapos lahat ng gagawin ko pag nag-MOBA ako, freely, walang umiistorbo sa akin, ganon. Ayun. Si Elena lang yun next kasi na siya sa'yo, nag-second emotion na siya kanina. Oo, nag-organize din siya ng kwarto. Same kami ni Jana. Ganun. Kunyari may big task. Tapos kunyari parang hindi ko pa siya feel na gawin or parang hindi ko pa alam paano mag-start. So gumagawa ko ng what if maghugas ako ng plato? What if maglinis ako CR? Wait lang. Assemble ang cabinet today. Ay, hindi ko pa nagalaw to. Galawin ko nga. Yung mga ganun. Or kunyari, nag-iisip, bigla may naaalala ko na task na, ay, kailangan ko palang gawin to. Yun muna yung unahin ko. Yung mga ganon. Para kailangan ko ng ano man tawag dyan? Ng
pagbabalingan, parang gano'n. Tapos kunyari, pag na-accomplish ko na, parang ano di ba parang nakakatuwa na may na-accomplish ka. So, saka ako magaganahan na gawin yung big task, gano'n. Yes. Yun lang. Natawa lang ako. Same pala tayo. Goldfish din ako eh. At least, diba? At least alam natin na na-organize natin yung mga space. True. Oo. Yun yung importanteng part doon. Okay. Sinong next, Elaine? Sinong next? Si Sweet. Go, Sweetie May. Hindi kasi ako na-overwhelm eh. Grabe. Ibang-iba na talaga si Sweet. Hindi, joke lang. Ano ba? Sa akin, mahilig ako mag-set ng time kung kailan ako magseseryoso. Medyo ugali ko siya lately na parang maglalaro lang ako, gagawin ko lahat ng trip ko all throughout, let's say, 8, before mag-8. Or before mag-7. Kasi 7, kailangan ko na maligo eh. Yun talaga yung, kasi before ako mag-start ng talagang mabakbakan trabaho, kailangan fresh ako. Yun yung at some point para sa akin ritual ko. Kailangan fresh ako. Kailangan, kung hindi man ako mag-aayos, medyo, ang tawag dyan, medyo hindi ako may initan, parang ganun. So, ang normally ang akin, feeling ko, ang pinakang kumakain ng oras, pamamalengke. Pag alam kong overwhelming yung task ko, mamamalengke ako. Oh my God. Sweet, Next pares week. tayo. Ginagawa ko rin pala yan. Yung nag-grocery bigla. Oo, mag-grocery ako bigla. Ako Tapos, pumunta. ganito yung gagawin ko. Iisipin ko na kung ano yung lahat ng kinikrave ko para ang sa akin is, habang ginagawa ko yung heavy task na gagawin ko, nare-reward ko yung sarili ko habang ginagawa ko siya, na na-enjoy ko siya kasi kinakain ko yung gusto ko, kasi or nakain ko na yung gusto ko. Tapos plus, nakuha ko pa yung steps na kailangan goal ko for the day kasi ngayon nagka-count na ako ng steps every day eh. Parang ganyan. So, Okay. sa akin, dalawa yung nata-target niya. Nakapag-workout na ako, nakapag-distress pa ako, nasatisfy ko pa yung sarili ko kasi nakain ko yung gusto ko. O, paano magiging overwhelming yung task mo before mo siya simula? 3 na yung nakuha mo. Some part, ang mangyayari, mamotivate ka na okay, quality, nakatatlo na akong task for the day, feeling ko it's a good start, eto na, may motivation na ako. So, doon na, dire-diretso na yung task. Tsaka, feeling ko din sa akin kasi, ang solution ko lagi, calculative ako pagkarating dun sa bigat ng task. So, let's say, may task ako today. Siyempre, lawyer kasi yung boss ko, so ang tendency, kailangan mag-over-calculate ka for things, hindi ka pwede mag-under-calculate kapag nag-estimate ka sa kanya. So, lagi mo na sa kanya, before ka mag-start ng task, iset mo na agad sa kanya na, gano'n to katagal. Ganun kasi yung boss ko, tatanungin, gano'n mo yung katagal tatrabahuhin. So, before pa ako mag-start sa task, puta, parang shit, gago. 100 plus yung kailangan ko gawin. Hindi ko pa siya nagagawa, pagod na ako. Parang ganun yung pakiramdam mo minsan eh, parang, hala, ang dami. Ayoko nang simulan. Pwede mo matulog na lang ulit ako, ba't ganito? Ganun. So, yun yung sa akin. Pero minsan kasi, pag namamalengke ka, alam mo yun, feeling ko lahat naman tayo naka-experience. Pag nandun ka lang sa palengke, kahit hindi mo siya sinasadyang bilhin, tapos makakita ka ng feeling mo gusto mong iluto, tapos hindi mo rin naman siya, sabi natin, iba yung plano mong iluto for today, pero mas nakita ka ng mas masarap na feeling mong mas makakasatisfy, makapunta ka doon. Tapos syempre, bibili ka pa rin ng gusto mo. Tapos may makikita ka pa na iba na hindi mo rin dapat gusto, pero bibili ka pa rin. So yung dapat 1 hour lang nasa palengke ka, nagiging 2 hours. Mga gano'n sa paglilibot. So yun yung akin. Masyado ko natatagalan sa pamamalengke. Enjoy siya eh. So yun. Oo nga, no? Oo, grocery nga. Actually, malaking maganda at malaking distraction din yun. Mag-grocery ka muna. O minsan nag-grocery ako. Or kapag hindi talaga ako motivated for the day. Pagkatapos ko ihatid si Jeya, mag-ano muna ako, either dadaan muna ako sa park, alam mo yung mamuni-muni. Magmumuni-muni muna ako. Lalakad-lakad ka Dadaan ako sa muna. park, dadaan ako sa kanal, gano'n. Or minsan dadaan akong groceries, mamimili muna. Pero meron naman talaga akong ipinunta dun sa groceries. Hindi naman siya parang, ay, ano kayong pwedeng bilhin ngayon? Hindi naman siya ganun. Yung mga gagamitin din talaga namin. Pero merong mas tamang, mas appropriate sa na time na gawin siya. Kaso kasi nga, dahil nagpo-procrastinate ako, yun yung gagawin ko muna. Ganun. Titi May, sinong next sa'yo? Sorry. Pares pala tayo doon as cookeries. Pag-grocery. Tourism. True. Si Ate Joan na lang. Tayo naman ni Ate Joan. Ate Joan, Ganon let's go. din.
ganun din ako pagka yung maglilinis. Halimbawa, maglilinis? Oo, liligpitin ko. Kasi pagka halimbawa nakakakita ako ng mga kalat, hindi, para mabigat sa loob ko. Kumbaga wala yung will ko na mag-isip. Mas nakakapag-isip ako kapag maayos yung paligid ko. So yun, gagawin ko muna. Mag-tinker ako, magliligpit-ligpit lang ako. Tapos pagka medyo maaliwalas na, ayan. Yun na yung nagdadrive sa akin para Parang ano siya, no? umatake ng task. Napansin ko lang parang normal yan sa girls. Yung Ganon. hindi makapag-work sa magulo. No? Ikaw din. No, Mm. kasi misis ko din ganun din. Hindi rin siya makapag-work sa magulo. Maglilinis muna siya. Ganun, Ganun. liligpit-ligpit lang naman. Konti. Ako feeling ko kahit sa dumpster, kaya kong magtrabaho. Basta may signal lang wifi. Oo, basta may internet, may dalang laptop, kaya ko mag-work, promise. Kaya ko nga mag-work sa moving vehicle, gano'n. Sa maingay na coffee shop. Parang hindi nagme-make sense na parang napapaligiran ka ng kalat, ng gulo, ganon. Feeling ko kaya ko mag-work sa Warzone, gano'n. Basta may internet tsaka safe. Oo. Kaya naman. Pero yun, hindi ako na sa magulo. Although ngayon, nag-ayos ako ng ng work setup kasi namili ako ng halaman. So may halaman na ako sa Kaya lang, gusto ko mas magmukha pa siyang office. May kama na kasi ngayon yung office ko eh. Kasi yung guest room namin, di ba yun yung office ko? Mm. Ayoko talaga ng may kama sa office. Or may couch, gano'n. Nakakaano siya, parang Kasi tinatawag ka. Oo, nakakalinis siya talaga. Tulog ka. Tinatawag Although ka. hindi naman ako natutulog midday. Wala na akong ganun. Kasi kompleto na yung tulog ko sa gabi. Pero yun, ganun pa din. Medyo, kaya tinatry kong i-organize yung office ko para mas magmukha siyang office. Isipin ko na lang na lounge chair yung kama. Mm. Lounge chair. Ang laki. Patungan mo ng lamesa para hindi mo mahigaan. Hindi na maraming ulo. Ayun lang, Ate Jo, ang delaying tactics mo talaga maglinis. Ang sipag nyo naman, mga Diba? At least kapag naisip ko magkakasama tayo sa isang bahay, organized ang bahay, as may magluluto, may mag-grocery. Hindi matapos yung task. Pero, Kung nasa bahay kayo ni ang Kuya, maliliit. bibigyan niya muna kayo ng maraming task para magligpit kayo, gano'n. Oo. Wala nagligpit ng ba? Okay. Ate John, sino nagsayo? Sino pa ba hindi natatawag? Iying, si A, si Da. Si Da. Go, Da. Anong delaying tactics mo, Mi? Pagtitiktok. Delay pa. Tapos, TikTok. Nagtitiktok ako. Doom scrolling, gano'n. Taray Gen Z. Oo. Ganun ako. Like, manonood lang ako ng mga clips sa mga PBB, ganyan. Uy, oo. Especially ang ganda ng away ni Clarice tsaka ni Yan yung- Dustin. Yan yung Nakakagigil si Dustin, no? Okay. Nilibang ako kasi di na ako nakapaglaro ng ML kasi wala yung mga kampi kong nagbubuhas sa akin. Ganyan. Ako din, Bigay. Hinihintay ko lang na ayain ako ng mga nagbubuhat sa Hindi amin. kasi na yung drive ko mag-ML. Wow, may drive mag-ML. Yung sabi ko kasi gusto ko na maging mythic. Narating ko na yun. Tapos sabi ko, ayoko na yun. Ayoko na ng ML. Parang dati kasi nung di mo pa siya na-reach, parang intriga kayo na. Oo. Paano mo pili maging mythic? Ganon. Mythic na ako. So, ay, okay na. Alam ko na. Ganun lang pala. Yung same lang pala. Kasi hindi na ako nag-e-ML. Kasi nga, TikTok naman ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Pag morning, kapag tinatamad akong magtrabaho, basta ang deadline ko dapat hapon or mga 11, dapat nakapag-start na ako. Kundi, lagot na naman ako kay Ma'am si Nicole, ganyan. Tawag dyan. Ayos. Yung bigla akong, maliligo ako. Ay, punta nga ako muna dito sa coffee shop. Tapos nagta-coffee shop, oo po, mag-scroll lang ulit. Pero yun, basta nilalagyan ko lang ng time limit. O dapat 11 mag-work na ako. Kasi pag ganon, mapapagalitan na naman tayo.
Yun lang yung akin. Mm. Parang itagay ng guys with may ano lang, may schedule. Mm. May parang sinusunod ka lang na schedule mo na. Pag ganito, last na to, Tama fight na tayo dapat. Tama. Yan. Pero yun lang yung akin. Tapos sa akin, tulog din. Sarap pa matulog. Di ba? Pag ano, ang dami mong gagawin. Parang mas Ang dami masarap kong- yung tulog mo. Tama. Bigla kang inaantok. Oo, bigla kang Ginagawa. napapagod yung katawang lupa mo pag may gagawin ka. Tama. Mali eh. Magising na ako alas 9, ganyan. Eh, Tama. marami akong gagawin. Makagising nga ng alas 9. Oh. Yun nga yung pag magsiseries ka lang daw, ang late mo matulog, ang aga mong gumising. Alam mo yung pag holiday. Nagsiseries ka lang, wala ginagawa. Ang late mo matulog, ang aga mong gumising, para ang dami mong energy. Tapos na may gagawin ka sa work, ang aga mo natulog, ang late mo bumangon. Tama. Mali. Ayan, yan yung mga delaying Tagalma na lang to. Ay, mga delaying tactics. Si Ying naman, para last na natin si A. Ying, ikaw, anong Okay. delay patterns? Delaying patterns. If grabe na talaga yung pressure at saka yung amount of work, naghahanap ako ng bagong trabaho. Just to, Maganda rin just yan. para lang Maganda rin umiwas. Mag-resign? Ganon yun yung delay patterns mo, B? Nakakatakot naman to. Kasi Hindi, at least hindi. daw, hindi Hindi. na niya kailangan gawin yung overwhelming task. Oo. Okay. Naghahanap ako ng Parang trabaho, yun yung- tapos binobookmark ko siya, tapos never ko siya binabalikan. Parang gano'n. Okay. Naghahanap ka lang ng work. Parang pang, pang change Pang lang ng distract focus lang. mo muna. Oo, Oo. okay. Kasi yung grocery, Parang same fresh sa list ko akin. siya eh. Yung Okay. wala lang, scroll ka lang ng trabaho. Tapos, hindi ko naman So, hindi ka ina-apply. nag-a-apply. Like, nagtitingin ka lang sa market, ganon. Oo, parang gano'n. Kasi yung Parang window grocery, shopping, fresh pero list ko. work. Eh, si Oo, Jill, parang ginagawa din yan. Ginagawa din yan. Parang nag-window shopping din siya sa LinkedIn. Ganon. Tapos din, usually trabaho or bubuksan ko yung parang mga online courses na binibili ko, study muna, tapos hindi naman, babay na din. Parang gano'n lang. On distraction lang talaga. Mm. Kasi ako strict ako with time management. So, gagawin ko muna yan and then at 7 a.m. kailangan ko nang mag-start ng work. At least parang na-distract ka lang a little before ma-overwhelm ka. Parang shock mo lang yung katawan mo. Parang boom! Parang ganun. So, parang sinabi mo lang sa katawan mo na, tinan mo, kapag di mo pa ginawa yung trabaho, ito yung gagawin mo. correct. So, in short, manipulate mo lang yung sarili. Oo. Ginaslight ang sarili. Parang tinakot niya yung sarili niya. Oo. Tatawag Oo. niya, Hindi ka sige, mag-work, mag-a-apply ka na mag-work naman pag ka. di mo to ginawa. Oo, ganun. Yes, Okay. exactly. Parang maganda yun Ito-try ko yan. Ito-try kong takutin Oo. yung sarili ko. Yes, go for it. Go Hindi, for mag-a-apply ka na naman ng work, ha? Hindi ka ba magtatrabaho, mag-a-apply ka na naman. Sorry, I remembered. Sorry, bago tayo pumunta kay A. Naalala ko dati, para maging productive ako, nanonood ako ng horror movies. Horror? Bakit? Dati favorite ko si Tama. Balak panoorin yung Danan. Kasi matatakot akong pumunta sa kung saan-saan. So mag-stay lang ako sa station ko. Tapos magtatrabaho ako. Pinapanish yung sarili. Oo. Tapos parang, kunyari, kasi diba mag-isa lang ako sa kwarto, nasa baba si Jel. So parang kapag gusto kong maging productive, ino-off ko yung ilaw, dinidiliman ko para matakot akong gumawa ng ibang bagay outside the light. Ganon. Ayun. So, may nightmares po ako. Wag niyo pong gawin. Wag niyo pong gawin yung ginawa. Apply ka na ng Ang trabaho. taray. Mag-apply na lang ako. Hindi maganda yun. Tinry ko. Dati nag-work siya sa akin. Lalo na nung nasa corporate ako kasi night shift ako noon eh. So, kuya, yung favorite ko, yung buong Conjuring series, tsaka yung Insidious. Oo. Yung mga pinapanood ko dati. Kasi kapag nung dati kasi na nasa corporate ako, tapos work from home ako.
may parang may period, may ilang buwan na mag-isa lang ako sa bahay kasi si Jel pumunta ng Bicol. So yun yung pang-motivate ko para magtrabaho at para hindi ako makatulog on my lunch break. Nanonood ako ng nakakatakot. So nag-force lang ako Gine-jail na mo mag-work sarili from mo. home. Ganon. Hindi ako lumilingon, hindi ako umiihi, ganon. Kaya wag niyong gawin, hindi maganda. Hindi healthy. Hindi Parang ko, hindi healthy tong tip na to. So, don't do naalala this ko at lang sa home. bigla. Ika nga. Pero hindi ko na po siya Oo. ginagawa. Wag niyo po, hindi po to tama. Hindi po to safe, ganon. Si A naman, ikaw A, anong pinaka-delay patterns mo? Sa akin po, same kay Da. As a Gen Z. Naman Mga talaga Gen Z. sa mga Gen Z babies natin. Doon scrolling TikTokeris po. din. Oo. Ah. Or minsan tulala. scrolling. Ganun. Ay, Parang pag na-overwhelm ka, ako tulala. Lala ka lang, be. Tapos, oo, iisip ka ng mga desisyon mo sa buhay. Ganun. Same. Tama pa ba to? Ganun. Tama pa ba itong Ba't ko ba ginagawa to? Ganun. Pero minsan pagka nakatulala ako, ito mo tama. Pero minsan pag tumutulala ako, parang tinatimeran ko yung sarili ko. Pero, ini-snooze ko rin sa utak ko. Alam mo, Akala ko hindi okay mo na hirap yun. kalaban Ini-snooze yung sarili mo. Yung kapag Mm. Di nangangati sobrang ka ano, ng sarili mo, sobrang creative ng brain mo, B. Ang dami nangyari. oo, may snooze siya sa utak. Ganun siya ka-creative. Kasi, after 30 minutes na lang ulit, tapos ayun na. Pero nakikita ko na yung exact time, parang, ito na, yung parang 11:30 na, kailangan ko nang umayos or kumilos. Pero hindi, nai-snooze talaga. Ayun lang po. Gusto ko yun, nako-convince ka ng, alam mo ba, nako-convince din ako ng utak ko, napapangituranan ako. Mamaya mo na gawin yan. Kaya mo naman yan, nabilis mo naman matatapos. Kaya mo yan, kaya mo yung paspasin, gano'n. Oo. Gusto ko, convince Ikarang ako na ng lang utak ko. natin, ganun. Huwag kayong magpaano, talo sa demonyo nyo, guys. Ngayon magpatalo. Ilaban nyo Labanan yan. nyo. Oo. Ano Yun to? lang po. Thank you so much, A. Thank you so much sa pag-share, everyone. So, medyo pare-pares naman ang delay patterns. So, sa mga studio audience namin dyan, ano yung delay patterns nyo? Pakitype naman sa comment. Yes. Comment down below. Comment down below para discuss natin yung delay patterns nyo. Okay, so ito para ano na lang to, something to ask yourself. So, paano mo hinahandle yung pressure ng projects? Is it more of reactive or systematic? So, ang ano kasi dun sa book, the more na nasa utak lang daw natin kasi siya, mas mahirap siya i-handle. So, ang suggestion talaga dito is you break it down. As in, you break it down ng sinusulat. So, kung nag-work sa inyo yung whiteboard, parang mga whiteboard ng ClickUp, yung ganun, i-break down nyo siya talaga, memo pads. Or kung kailangan nyo siya isulat sa notebook, yun yung suggestion dito. So, yun, something to worth trying din. Ako minsan nagsusulat din ako kapag yung kailangan ko na talaga ng ng parang another perspective ng sarili ko. Minsan kasi 'di ba pag kita mo siya, parang ang laki niya kasi talaga. So, and kahit minsan alam mo naman yung small steps until i-write down mo siya or i-break down mo siya ng written. So, either creatively using yun nga mga whiteboard ganyan or yung manual sa pen and paper. Until makita mo siya na, okay, ito lang naman pala yung kailangan kong tapusin para meron akong maging progress na recognizable. Yun. Okay, so ito assignment na lang, something to do, lagi kasang nag-generate ng ganito kapag book club. So, something to do at your own time. So, maganda daw kasing practice yung nagtatry kang mag-breakdown ng task. So, hanap lang kayo ng big task nyo na pinaprocrastinate nyo at the moment. It could be something for personal or something for work, something for your client. Then, gamitan nyo siya ng ng slice it, yung salami style, tsaka yung Swiss cheese style. So, breakdown nyo siya to smaller tasks, tas commit ka lang ng one task na tatapusin mo today. Yan.
And you can continue doing it if decided ka talaga na gawin siya if it's your goal for this year. Yan. So last naman na tayo, doon na tayo sa chapter 19. So yung chapter 19 naman, mas nakafocus dun sa chunks of time. So mag-create ka daw ng chunks ng deep focus. Kasi nga, there are some work na hindi uubra yung slice and dice na method. So kasi 'di ba meron tayong mga big task na matatapos nyo siya kapag inunti-unti nyo. Pero meron din kasing big task na kailangan mo siyang gawin with focus. So, in personal life, for example, yung paglilinis nga ng buong bahay, mas madali siya sa sectioning. Pero yung pagluluto kasi, di ba ang hirap naman na magluto ka, sige, bukas naman yung kamatis, ganun. Sa isang araw naman Kanin yung luya. muna to, babe. Walang Oo. ulam. Oo. Kanin muna to, Hindi babe. naman pwedeng ganun, di ba? When you're making yung menu nyo sa bahay, kailangan gagawin nyo siya lahat. So parang medyo parang ganun ko na may ligas ako magluto kaya puro doon yung analogy ko. So parang ganun naman yung sa deep focus time. Na there are some work na kailangan talaga nating mag-dedicate ng time. So ito yung una mong gagawin, kailangan mo daw mag-block ng large time period. Tapos next is enable yung deep work. So deep work, ito yung parang sinabi kanina ni Sweet na kapag itong oras na, ni Aiden pa, actually parang lahat naman kayo yung sinabi na kapag itong time na to na, so ano na tayo guys, game face on, ganon. Di ba? So yung, kung ano man yung mga ritual nyo before that, gawin nyo na tapos yan, focus na kayo. Ay, tip ko rin pala, hindi to sa hindi to sa Eat That Frog, hindi ko na maalala kung saan. I think sa Atomic Habits, yung when you want your mind to focus, kailangan mo siya i-program na meron kang signal sa kanya na it's time to focus. For example, for me, ang ko talaga, ang pang-focus ko sa sarili ko, kailangan naligo na ako, nag-toothbrush na ako, tsaka nagpabango. Parang papasok din talaga sa work, kahit nasa bahay lang. Ganon. Parang nga mag-o-office. Na-build ko yung habit na yun nung nag-work pa ako sa government. Tapos hanggang ngayon, yun pa din talaga yung nag-work sa akin. Pag nakaligo na ako, naka-ayos na ako, tapos nakapagpabango na ako, amoy mag-work na ako, ganun. Hindi na ako amoy bahay. Hindi na amoy rest. Tapos yan, single task focus, yun nga, ang ina-advocate talaga ng Eat That Frog is yung no to multitasking. And ako, go naman ako dito talaga, yung meron talagang mga task na kailangan nakafocus ka. In my case kasi, ang mga big task ko na ganyan, kapag nag-aayos ako ng finances o kaya nag-i-implement for client, kailangan talaga naka-focus time siya. Hindi ako pwede na may ibang gagawin kung ano-ano. Maano siya, wala akong matatapos. So, ayun yung isa kong Then, protect your calendar. So, kapag wala sa calendar, yung miscellaneous task, 'di ba? I-ano nyo muna siya, wag nyo siya i-prioritize. So, whatever your priority is, dapat yun yung nakakalendaryo nyo. So yun, ito na yung final ng book, yung implement ng Deep Work Today. So 2 to 3 hours daily, mag-schedule lang kayo sa calendar nyo ng time block na doon ka talaga mag-focus. Dapat walang distraction. Doon ka lang, yun lang yung gagawin mo. Tapos mag-set aside ka lang ng one priority task. Okay? So last na na lang tayo, mag-stop na ako ng share. So that's the end of my slides. I need lang ng 3 volunteers mag-share lang po ng key takeaway. I-volunteer ko na lang kayo kung ayaw nyo mag-volunteer. Alam nga, Oli, naputol. Ayan, key takeaway, Da. Mag-volunteer na daw si Da. Go, Da. Sabi ni Tabe. Ano ba yan? Ano bang take away ko? Ano yun? Yung ginagawa ko na rin naman siguro sa yung kung sobrang complicated or overwhelming yung task, break it down at mag-breakdown. Break it down while breaking down. Ganon. Oo. Tama. Ganun yung ginagawa ko, mag-breakdown tapos mag-break it down. Magandang solusyon yun. Ayun, yun yung ko. Siguro, Yung key takeaway mo ba? at the end of the day naman kasi
responsibilidad pa rin natin yung mga complicated tasks natin in life. Yeah. Mm-mm. So, Yes. need pa rin natin harapin kahit ganong delay pa yan. Yeah. Yun. Mm-mm. Ay, ako naman, gusto Okay. ko din nagustuhan ko yung session ngayon. Actually, yung takeaway ko is, yung delaying tactics natin, in a way, productive pa rin talaga siya. Hindi lang niya directly ina-answer yung overwhelming task mo. Pero in a way, you're still being productive. Kumbaga, Mm-mm. iba lang yung fino-focus ng utak mo, and baka yun yung way mo to parang prepare yourself kasi nga overwhelming task nga siya. So in preparation of the overwhelming task, you still try to be productive kahit ayaw mo. Mm-mm. So, parang natuwa lang na yung delaying tactics natin. Maglinis, mag-organize, mag-grocery. Productive pa rin, di ba? Productive pa rin Mm-mm. if you're gonna think about it. And even yung pag-plan ng sarili mo na parang you're convincing yourself na, sa gantong oras, magtatrabaho. Parang alam mo yun, yung discipline and yung productive ka pa rin kahit dinidelay mo yung sarili mo. So, Mm-mm. nakakatuwa lang na ang dami pa lang nating ways to delay ourselves. Pero at the same time, it's nice na alam natin, aware tayo sa delaying tactics natin. Correct. Kasi at least we know na parang, oops, I'm delaying. Ibig sabihin, baka malaki yung task or overwhelming yung task. What can I do to break it down while breaking down? Para maging madali yung task sa'yo. Diba? Parang it's your body signaling na, oops, overwhelming yung task niyan. Baka kailangan mong gawa ng ibang bagay para masimulan yung trabaho to. Kasi alam mo na yung delaying patterns mo, yung delaying tactics. Mm-mm. Pero 'di ba, nakakatawa. Gusto ko yung mga naka-schedule productive ka na by 8 PM. Hindi ko magawa na yung sarili ko, B. Hindi ko mako-convince yung sarili ko. Makukutongan lang ako ng sarili ko pag ginanong ko yung sarili. Okay. Dahil nag-volunteer kayo dyan at saka pwede kayong volunturo. So, who's the last one to share their key takeaway? Bilis, magturo ka na. It's your time to shine. Ang nakikita ko katabi ko si Eileen. Go, Ailey. Go, Nararamdaman ko na eh. Hindi, siguro, bukod dun sa delaying tactics, yung mga nabanggit, siguro step back para maiwas din yung overwhelm. Saka still communicate. Yun naman talaga yung madalas if may other person involved. Pero if ikaw lang naman sa sarili mo, it's important to step back para at least hindi mo kasi siya ma-realize, hindi mo kasi siya ma-break into small tasks if nandun ka. Kung nandun ka sa situation na yun, kung magulo na isip mo, kung alam mo yun. Kaya okay din yung delaying tactics na at least may breather ka na ganito yung gagawin ko. Ma-organize mo sa isip mo yun kahit feeling mo nagpo-procrastinate ka. If that makes sense. Pero yun, ganun. Yeah. Yun lang. Pwede maganda yung sinabi ni Ian na at times na nasa turmoil pa yung utak mo, kailangan mo muna mag-step back. Kasi hindi mo rin naman matatackle systematically yung challenge mo kung yung utak mo rin magulo pa at the moment. So, that's a very nice take away from our session. Sige, Sweet, ikaw, meron pa si Sweet. Akala nyo nag-volunteer pa si Sweet. Hindi, feeling siguro no task is too overwhelming or too big kapag alam mo kung paano ka magsa-start. Kung paano mo siya sisimulan kapag parang na-piece up mo na siya into smaller pieces at alam mo na kung paano mo siya gagalawan. Parang ganun. Parang, kasi feeling ko, kaya tayo na-overwhelmed. Nandun agad tayo sa idea na, oh my God, sobrang feeling ko nakakapagod yung task. Oh my God, I think hindi ko to kayang gawin. Pero once figure out na natin, where to start and what to do, ano yung dapat natin gawin para mas mapadali yung trabaho, it makes everything much easier. Parang ganun. Tsaka, feeling ko din, it helps na at some point na yung time na
ano ba, nagde-delayed tactic ka. Kasi nakakalma mo yung sarili mo before ka pumasok ulit dun sa nung una akala mo bigger, sobrang mahirap na task. So, para sa akin, it helps a lot na kung ikaw yung nabibigatan ka dun sa task, kalmado kang papasok, plus nandun na nakaset na yung energy mo, yung motion mo, saka yung sabihin natin, yung motivation mo para simulan yung big task mo. Yun lang. Okay. That's nice. Thank you so much, everyone. Thank you for attending our book club today. And see you next week sa ating town hall. Yes. Thank you, everyone. Bye-bye. Next week!